sapagkat ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan noong 19th Congress. Madam colleagues, nasusunog po ang ating bahay. This house is on fire. Yes, Madam Speaker, this house is on fire. At ang masakit na katotohanan, tayo mismo ang nagsindi ng apoy na ito. Noong mga nakaraang kongreso, may mga apoy na. Ngunit sa 19th Congress, sadyang pinasiklab ang dambuhalang sunog. At ngayon, naglalagablab na rin ang galit ng sambayanan. Lalo na ng mga kabataan. Pakiramdam nila, sinusunog natin ang kanilang kinabukasan. Nakikita nila ang walang habas na pandarambong sa kabila ng kanilang kahirapan. Lumulubog sila sa baha at tanong nila ang kawalan ng gobyerno na dapat sa kanila'y nangangalaga. Samantalang ang mga pinuno at mga pamilya nila ay lantaran ng karangyaan at kapritsyo, Mr. Speaker, Madam Speaker. Kaya't nadadamay po ang lahat. Bawat isa sa atin ay binabatikos sa ating kanya-kanyang mga distrito. Kaya hindi na po pwede ang business as usual. Hindi na pwedeng umasa na lilipas ang galit ng bayan. Hindi na pwedeng pagtakpan. Hindi na pwedeng magturuan. Kailangang isiwalat ang katotohanan, aminin ang pagkukulang, ituwid ang kamalian, at panagutin ang mga lumustay at nagsamantala sa kaban ng bayan. Mga kasama, linisin natin ang ating hanay. Magpatubad tayo ng mga matinding reforma kahit ang kapalit ay sariling pagsasakripisyo. Hindi na pwedeng naidahilan na politika lang ito. Hindi na pwedeng sabihin gawa lang ito ng DDS, ng kaliwa, ng dilawan o pinklawan. Hindi na pwedeng isisi sa DPWH, sa nakaraang administrasyon o sa mga kontratista. Sapagkat ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan noong 19th Congress. Hindi po ako narito para humusga sa kadinuman. Bagkus nais kong kumatok sa inyong mga puso at konsensya. Baka naman sobra na talaga. Naniniwala akong pwede pa tayong magbago ng pananaw. Alalahanin natin sa gitna ng pagdarahop ng ating nila at kasaganaan natin, umaasa pa rin ang marami sa ating mga kababayan na maiaangat natin ang kanilang pamumuhay sa kabila ng ating sa kabila ng kanilang kahirapan. Marami pa rin sa ating mga kababayan na ang turing sa atin ay mga Diyos-Diyosan na kanilang kailangan. Mulyang tuta ng mga magnanakaw ay hindi natin pinapahintulutan. Hindi tayo pumapayag na siya ay ma-appoint sa ombudsman. Bakit natin naayahan ang isang katulad niya na maging ombudsman? Alam naman natin na kahit apo nila, anak nila, nandyan sa political dynasty. Nandyan sila lahat sa gobyerno at sumusunod sila sa hamon nilang magnanakaw na si BBM at ng mga iba pang magnanakaw na politiko. Kaya tayo ngayon ay naririto upang irepresenta na tayo ay tutol at hindi tayo pumapayag na si Rimulya ay maging ombudsman, sapagkat alam na natin kung ano ang purpose nila, kung bakit yan ang gusto nilang ilagay sa ombudsman, para ang kanilang mga sariling interes at pagnanakaw ay matakpan at hindi malaman ng sambayan ng Pilipino. Unang-una sa lahat na purpose nila kung bakit gusto nilang ipaupuin sa ombudsman. Kasi ang ombudsman, yan ang dapat mag-imbestiga kay Saldico, Martin Romualdez at iba pang mga politiko na sangkot sa nakawan sa gobyerno. Hindi ang House of Representatives, hindi ang mga senador ang dapat magpatawa at tumimbestiga sa mga politiko na sangkot at may kinalaman sa nakawan sa gobyerno. Sino ang dapat mag-imbestiga sa kanila? Yang ombudsman na yan. Kaya yan ang dahilan kung bakit yan si Rimulya ay gusto niya ang mamono sa ombudsman para pagtakpan ng amo niya at mga ninako nilang pera. Pangalawa,
Mapipigilan nila si VP Sara Duterte na tumakbo sa pagka-presidente ngayong 2028 kasi takot sila na pag sila ay nawala sa posisyon, sila ay nawala dyan sa mga pamo nilang mga asong bulol na aso ng gobyerno, lahat sila ay makukulong. Kaya yan yung dahilan kung bakit gustong-gusto nila at atat na atat silang ipa-impeach si VP Sara. Ang tanong, bakit ang bilis niyong natres at nahanap si Alice Go? Ang bilis niyong nahanap si Kibuloy? Ang bilis niyong pinakulong at dinala sa Netherlands si Duterte? Bakit ang mga magnanakaw na politiko ilang buwan na ang nakakalipas ng investigasyon ng mga yawa at putang ina ng House of Representatives? Bakit wala pa rin napapanagot at nakulong? Mas nauna ba akong pinadala ng subpina kaysa dun sa mga magnanakaw na politiko? Unang-una sa lahat, hindi ako politiko, hindi ako magnanakaw. Ang dapat na pinadala nyo ng subpina si Martin Romualdez at si Zaldico at iba pang sangkot sa nakawan sa gobyerno. Kaya naghihirap ang Pilipino dahil sa mga politikong namumuro sa atin na walang ginawa kung hindi magnakaw at magpakasarap sa kaban ng bayan. Kaya ngayon kami ay narito at Yan na! Hindi ka nakulong. Hindi ako nakulong. Hindi ka nakulong. Pero wag mo na tayo magsaya kasi ipapatawag pa ako ulit. Di ba ka na magsalita? Ganun pala. Baka sa'yo laban sa'yo. Mas mabilis padalhan ng subpina at waran ang kagaya nating mga ordinaryong Pilipino kaysa dun sa mga putang inang magnanakaw gaya nila Martin Romualdez, nila Zaldico. Zaldico, Martin Romualdez, BBM, kung inaakala mo na mapapatahimik mo ako dahil sa warrant of arrest o subpina, nagkakamali ka dyan. Hanggat buhay ako, kahit nasa loob ako ng kulungan, bibirahin ko pa rin kayo mga politiko, kayong mga magnanakaw kayo. Tandaan nyo yan. Yan si Rimulya, hindi yan pwedeng maging ombudsman. Kasi bayaran yan at tuta si Boying Rimulya. Hindi pwedeng maging ombudsman ng isang politiko o isang bayaran gaya ni Boying Rimulya. Tapos papaupuin mo sa ombudsman sino? Si Rimulya? Para ano? Para wala nang humadlang sa lahat ng plano nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mapapadali ang pag-impeach kay Sara. Mapapadali ang lahat ng pagnanakaw nila. Yan ang plano nila kung bakit gusto niya magpa-appoint siya sa ombudsman. Yang si Rimulya. Magnanakaw yung tuta na yan eh. Ayun, kung ikinakala nyo na mapapatahimik nyo ko dahil sa mga subpina na yan, dahil sa mga warrant na yan, nagkakamali kayo. Eto, nandito pa ako, hindi ako nakulong. Yung mga loyalista, mga basir dyan, sinasabi yung himas Rias, hindi ako maghihimas ng Rias. Okay? Oh, himas cellphone. Hindi ako maghihimas ng Rias na yan. Ba't ako makukulong? Hindi naman ako magnanakaw. Diba? Ang bilis nilang natres kung nasaan si Alice Guo noong hinahanap nila. Diba? Ang bilis nilang mahanap si Kibuloy. Ang bilis nilang ninakaw si PRRD. Pero bakit ang hirap ipakulong at ipatawag si Zaldico, Martin Romualdez at ang mga iba pang politikong magnanakaw? Yan. Diba? Tapos ako ipapasumpinan nyo, magnanakaw ba ako? Pero kahit kaya nagpapasalamat pa rin ako sa DIDG kasi kahit papano sila ay CIDG ba? Yes. Kahit papano nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Isang karangalan sa akin na ipatawag ako, isang karangalan sa akin na makulong ako dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan. Hindi nakakahiya sa isang tao na makukulong o mamamatay dahil sa pakikipaglaban niya para sa kanyang bayan at sa kanyang karapatan. Pero nakakahiya na tumakbo kang politiko, wala kang serbisyo kung hindi pagnanakaw lang ang ginawa mo. Yan ang nakakahiya. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mamatay ang magnanakaw! Mamatay ang magnanakaw! Sino pa? Di ba? Kakain muna ako kay gutom na ako. Kape lang ang nainom ko. Maraming salamat sa taga DIDJ kasi kahit pa paano binigyan niyo ko ng kopi. Maraming salamat sa inyo. Kain kami. Abuhay tayo. Madam. Ayan yun, saglit lang.